Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez Mamesagari Channel, a faith healer, also matarder. So, yung hapon na to, tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of August 24 hanggang August 31 for the sign of Pisces. So, Pisces, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, lig-lig, nag-uumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kayang kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? So guys, let's see at tutunghayan na natin yan. At bubulabugin natin ang buong eksena na to. So let's see. Angel Spirit, please give me information po. For the sign of Pisces, so this is a Three of Pentacles, no? About sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, this is something collaborations, no? And of course, connections. Okay, this is something transaction, guys, no? About sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. This is something teamwork. And of course, this is something a temperance for perfect timing. Divine intervention at the same time. May mga bagay ang paalala sa iyo ng ating angel spirit na you need to pay attention kung ano yung nangyayari sa paligid mo, lalo-lalo na sa trabaho mo. Lakasan mo daw ang pakiramdam mo, ha? This is something a Five of Cups na magkakaroon ng disappointed or disappointment. No? This is something regret, no? Or panghihinay or pagsisisi. Kung baga kailangan gamayan mo, lakasan mo ang pakiramdam mo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Lalo-lalo na yung binibigyan mo ng information, baka ilaglag ka, ha? This is something a white namin. So, ibig sabihin dito, there's a white divinity. Nag-represent dito ng spiritual enlightenment. Mabibigyan linaw sa iyo lahat ng mga bagay bago pa mangyari ang sitwasyon. Kumbaga, binibigyan ka na ng paalala ng ating angel spirit with the sun card. Bibigyan ka ng kaliwanagan with a pure positive outcome. Kumbaga, hindi ka mapupunta sa situation na yun. Bagkos, bibigyan ka ng paalala para hindi mangyari yung ganong scenario. This is something the tower moment for a major changes. No? May mga bagay na unti-unti nang magbabago at may mga bagay na bigla ang magbabago. It's either a chaos or either a rebuilding. No? Kumbaga may mga bagay na masisira or maaaring kumbaga may mga maaaring mabuo. No? So let's see what is the Three of Pentacles. So this is a judgment. Oh, paalala talaga, guys. No? This is something pay attention about just sa trabaho mo or sa mga kinakausap mo, or sa mga, kumbaga, about sa partnership, no? Mag-ingat ka. At the same time, this is a child, you need to take an action for this. This is something, a movement, and of course, this is something, a changes, no? Kumbaga, kailangan mo na raw mag-desisyon or kumilos, gumalaw. Let's see what is the Five of Cups. This is something, a Seven of Cups, confusion, no? Maaring may mga bagay na naguguluhan ka pa sa ngayon, pero may mga bagay na kailangan mong tanggapin, no? This is something acceptance. Kasi, kumbaga, hindi mo lubos maisip na kaya niyang gawin yung mga bagay na yan. O hindi mo lubos maisip na itong tao na ito pinagkatiwalaan mo, etc. But eventually, kumbaga, parang nasayang yung effort and investment for this. So, let's see what is a white namin. Represent what? The Empress card for revert, no? Magkakaroon ka ng revert dito, this is a renewal. Nabibigyan linaw about sa pag-iisip mo, no? Lahat ng mga bagay. Parang biglang, parang iba, this is something, parang pag ibabalik yung, mo, kaisipan mo, parang ganon. Para maliliwanagan ka na, oh my God, parang naintindihan ko na, ganon. Parang nalaman ko na, oh my God, yung pala yun yung mga messages or something, information na binibigay sa akin, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Kumbaga, unti-unti nagkakaroon ka na realization. The Sun card represent the Five of Swords. So, this is something, a self-sabotage. No? Just be aware, guys, sa mga action nyo. Baka that because of pakikipag-friend, dahil sa friendly or something, mabait ka kasi or something matulungin. And of course, kumbaga, yun nga, no, kung yung pakipag-usap mo, kumbaga may mga bagay na nabigkas ka or nabanggit ka, plano ba yan or information ba yan,
na maaaring ginamit yun against sa'yo. So, let's see what is the Tower moment. Represent what? The two of the partnership. Now, this is something a partnership, guys, na maaaring kumbaga magkaroon ka na ng partnership na bago or maaaring may mga bagay na masira, no, about sa partnership. So, let's see what is the Three of Pentacles and the Judgment. Represent the Seven of Wands, no? Protection. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. That's a judgment that represent ng caution or warning, no? Na parang this is the divine intervention, no? Or something alarming for you. Na you need to pay attention kung sino yung kinakausap mo or kumbaga kung sino ine-entertain mo, no? Protect your power. Because this is something temperance, because the Chariot card represent the Magician for manifestation. May mga bagay na kumbaga na ma-manifest mo yung gusto mo talagang gawin, no? Kumbaga kayang-kaya mo siyang ma-fulfill, no? This is something a temperance for healing, judgment for an action, and the Magician for power, no? Kumbaga mangyayari na. So let's see what is the Five of Cups and the Seven of Cups. Represent the Devil card. See, I told you, confusion. Now, may mga bagay dito na parang ginugulo ka or parang guguluhin ka para mawala ka sa focus, sa eksena mo, no? It's either naiinggit or either, kumbaga may kaplastikan tong tao na to. So, let's see what is the White naman and the Empress card. So, this is a Ten of Swords. Babae daw yung traitor dito, no? Maiksi ang buhok hanggang balikat lang ang na medyo wavy lang siya. So, let's see, guys, no? And this is something the Sun card that requests the Five of Swords with reference to the Knight of Wands for slowly but surely. Maging mahinahon para hindi ka, diba, hindi ka mapapahamak at the same time hindi ka magkakamal. Magkamali ka man pero hindi ganong kalalim ng eksena. Parang ganaan. Kumbaga, slowly but surely, no? Kumbaga, ang pagiging mahinahon, yan yung magdadala sa'yo ng tagumpay at may mga bagay niya maliligtas ka, no, sa alanganing sitwasyon. Let's see what is the Tower moment and the Two of Cups. Represent the Knight of Swords with the success drive then, no? Magsasuccess ka na at the end of the time. May mga bagay dito na magsisink in sa'yo about sa partnership na parang babaguhin na kung ano yung pananaw mo, babaguhin na kung ano yung strategy or sistema mo pagdating sa partnership. So let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome for you is the King of Wands, the King of Swords. So this is something of mental clarity. Now, kumbaga bibigyan linaw sa lahat ng mga bagay-bagay. This is the Ace of Wands. Now with the new spark and of course new beginning, new works, and of course new ideas. Now bibigyan linaw sa lahat ng mga bagay. May mga bagay lang dito na puputulin ka, aalisin ka. No, kaya kumbaga lahat ng mga bagay dito magsisink inside na para okay, it's time to kumbaga malakasan yung vibration or be insensitive, no, sa lahat na nangyayari. Kasi masyadong, kumbaga pag nagtiwala ka talagang, diba, dead na eh. Hindi mo alam itong tao pinagkatiwalaan mo. No, kumbaga this is something backstab or impostor or either plastic. So let's see what is additional messages for finances and career. So let's see. So this is something an Eight of Cups for letting go, moving on, getting away from the situation. Now may mga bagay na kailangan mo talagang kumaga mag-moving forward. No, wag mo na isipin yung nangyari. Just this is a King of Pentacles with the security. Basta maging secure ka na pagdating sa finances, investment, or it's either basta pagkakaperahan, no, matauhan ka na. Huwag ka na basta magpapabudol. This is a Three of Cups, no, with a partnership at the same time with celebration. No, unti-unti ka na magsa-celebration. Mag-ingat ka lang sa social friends, ha? Pakikipag-socialize, guys. Additional messages about sa love life. So, this is the Four of Pentacles for protect your power, protect your energy. No, protection at pangalagaan mo, even your territory, love life. No, this is also a love life. So, this is a Three of Wands by choices at the same time, trouble. Now, may mga trouble kayo dito with your person. And this is a waiting for result, waiting for a ship. No, hintay mong resulta. No? At the same time, guys, this is something in Ace of Cups. No, this is something two lovers talaga, guys. Parang nagmamahalan talaga kayo. Ay, totoo ba? So, may pag-ibig talaga dito na maaaring mamumukadkad. Talaga, ipapakita talaga yung parang this is the love wins, guys. No? Additional messages about sa health.
This is the Queen of Pentacles. Just being practicality, ha? Maging practical kapag dating sa finances. And there's a good sense pagdating sa intervenor. Kaya nai-stress ka. No, kumbaga mabilis kang ma-stress, madali ka. Kung ano pupasok sa isipan mo, this is something na Queen of Swords. Kumbaga, tinitignan mo kasi kagad yung posibilidad, which is good for you. No, kumbaga, alisin mo at kumbaga, marunong kang putulin yung chords na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. It's a good part. So, let's see guys, no, what is additional messages with Romance Angels for Mystic Club Oracle deck. So, let's see guys, now about sa love life. So, this is a secret admirer. No, this is a secret admirer. Meron daw taong may gusto rin sa'yo. Ay, tari, gustuhin ka. And because this is something, a toxicity. Just be aware with a karmic relationship. Lapitin ka ng mga karmic or something, kumbaga, karmic relationship. Or ibig sabihin, toxic relationship. Lapitin ka, guys, ha? And this is something single, not a relationship. So some of you guys, no, single. At parang, kumbaga, it's not ready to mingle. Ready to flirt lang. Harap-harap lang, ganon. So, let's see what is the magical fairy messages. Parang sa madaling salita, tikim-tikim lang. Harap-harap lang. Ganon yung atake mo eh. So, let's see what is the magical fairy messages. And because this is something, be yourself. No? Be honest with yourself. No? Hindi mo kailangan makipagkompetensya, hindi mo kailangan magmadali, no? Kumbaga, ang pinakakalaban mo dito yung sarili mo. This is holiday, no? Kumbaga, this is holiday na maaaring masagot yung mga katanungan mo. Maaaring itong holiday na to yung magbigay sa'yo ng kasagutan, no? Sa lahat ng mga bagay-bagay. Or magbigay sa'yo ng enlighten, no? Kumbaga, maliliwanagan ka during that time. So, let's see what is the synchronicities. And of course, this is something fall. No? Kumbaga, lahat ng mga bagay parang iuhulog na lang sa harap mo. No? Parang, kumbaga, ipagkakalob sa'yo nang hindi mo na pili-pilit. No? At the same time, this is something, imagination. Gamitin mo rin itong creativities mo. No? Mataas ang imagination. At the same time, yung intuitions mo, guys. Gamitin mo yan ng tama. At the same time, this is something eagle, a messenger. No? Binibigyan ka ng message ng ating angel spirit with a daydream, nightmare, and of course, dreams, no? So, dyan, intuitions, even sa vibrations, and even sa astral travel, na binibigyan ka na mensahe ng ating gabay. So, let's see, what is a Moontology? What is a, Money Move Oracle deck? Sorry, guys. Money Move Oracle deck, this is spiritual work, no? Yung pagdarasal daw, ha? Kumbaga, talagang nangyayari, talagang natutupad. And this is something shedding. Mag-ingat ka talaga dito, ha? Kumbaga, meron dito nagbabalat kayo. Kailangan mo ng, kumbaga, kumawala sa mga bagay na, kumbaga, nakalipas na. Parang, this is a transformation or something development. And of course, sinasabi dito, kumbaga, pakawalan mo yung mga bagay na, kumbaga, nawala, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan panghinayangan, ganun talaga. Kumbaga, nangyayari talaga yun yung mga bagay na aalisin sa'yo at magkakaroon ulit, no? Kumbaga, kung may aalis, may darating. This is something exhausted. Napakawalan mo yung negativity sa'yo. At kumbaga, kailangan mo mag-recharge, no? And of course, palakas ang iyong enerhiya, ang iyong chakra, ang aura, no? Kumbaga, hindi mo kailangan panghinayangan at mas stress sa isang bagay lamang. So, let's see what is additional messages with energy. For the energy, this is a 7 chakra Archangel Uriel about sa finances. No? Ginagabayan ka nating Uriel about sa finances. And this is a community. No? This socialize, no partnership, no? Even the friends of yours. Just be aware, guys. No? Lapitin ka talaga ng mga plastic. And there's the dirt to the personal healing and happiness. No? Kumbaga, ito ang pintuan para sa galingan at kaligayahan. No? Binubuksan na ng ating spirit guides. So, let's see what is Archangel Michael. And this is a spend more time outdoors. So, kailangan mo na unwind, guys. No? Kailangan mo pumunta na ibang lugar. No? Take your time to make a decision. Kailangan mong ng oras, no, para makapag-decision. This is a be gentle with yourself. Hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay. No? Hinay-hinay lang. So, let's see what is the angel's answer.
Remain positive, no? Kailangan mo maging positibo sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. Iwasan mo yung mga negativities, no? Kailangan mo ng positibo dito or being optimistic all the time. This is something abundance, no? Kasaganahan at tamaaring karangyari pagkakalob sa'yo dito. Sunod-sunod na magandang biyaya at blessings na darating. This is something trust, no? Kailangan mo magtiwala sa ating angel spirit guides. So, let's see what is additional messages. There's a shielding. So, safe protection and pangalagaan mo yung sarili mo. May mga bagay na kailangan kang iwasan at tigilan. So, let's see. And this is a water by emotions, no? Kumbaga, nandun ka sa part na emotion ka, eh, no? Kumbaga, masyado ka pang, nagiging emotional, no? Parang, kumbaga, it's either nasasaktan ka pa sa ngayon, kumbaga, ganun talaga, dahil, no? Kuya, kailangan mo talagang, diba, mag-move on. This is a cosmic with enjoy your life from the fullest. Kumbaga, mahalin mo yung mga bagay kung ano man ang meron ka ngayon. No? Yun yung mga bagay na pahalagan mo. This is something, a transportation, purification, paglilinis, no? Lilinisin talaga yung nasa hanay mo. Ganun talaga, aalisin yung mga bagay na magsisilbing dumi, no? Sa plano ng ating Panginoon. So, let's see what is the chakra messages. For the chakra, this is a bittersweet, no? Pagkatapos ng mga pait, may tamis ng tagumpay. At the same time, this is something destiny is yours. Talagang, diba? Talagang pinapakita dito na maaaring pumabor sa iyong sitwasyon. Kumbaga, pinapakita dito na parang lahat ng mga bagay na ay nasa kapalaran mo. This is something impatient. Habaan mo lang yung pasensya mo. Nawawalan ka ng kumbaga, nagiging bugnutin ka at kumbaga, parang gusto mo agad-agad. Kumbaga, nagiging impatient ka. So, let's see what is the Monsology. Have faith in your dreams. Na kailangan magtiwala sa mga pangarap mo. And don't let past hold you back. Huwag mo na raw balik-balikan na nakaraan, no? What is the Monsology? Okay, let's see what is the Romance Angels. Codependency. No, addiction are affecting to your romantic life, no? At the same time, kumbaga may mga addictions, kumbaga may mga bagay na obsession inside the obsession yan na nakakaapekto sa ano mo. Kumbaga nakakaapekto sa relasyon or sa pagsasama dito, no? Lagi na lang ganoon. Kumbaga nakakaapekto yung pagiging paranoid, no? And of course, tamang hinala. This is something new love. Huwag ka mag-alala, no? Kumbaga itong bagong pag-ibig na ito, yung kumbaga magbibigay sa iyo ng kalayaan, no? Yung parang hindi mo na kailangan mag-worries, na kumbaga bantayan yung kilos at galaw. Kasi itong tao na to ay very loyal and faithful sa iyo. Ay, sabi. So let's see what is additional messages. And because this is something envy, drama, ego, alisin mo yan guys. This is something different challenges, but kailangan mo mag-move forward, ha? Alisin mo yung ganong eksena, yung ganong perspective mo, no? Yung drama and ego, this is something failure. Ganon talaga, may mga pagkakamali or may mga kamalian ka na nagagawa. Kumbaga, nature yun sa tao, no? Kailangan marunong ka lang tumanggap at marunong kang alamin yung lesson na yon, no? Kung ano yung matututunan mo dun sa mga bagay na pagkakamali mo. At the same time, this is something courage, no? Labanan mo takot at pangamba. Face your fear, no? Have confidence. So, let's see. What is Archangel Raphael for hydration? No? Kailangan mo ng more water, guys, no? Masyadong na-dehydrate ka. The same time, this is stay positive. See? Kailangan mo always positive sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, may mga negative na nangyayari sa buhay, pero kailangan tignan mo yung lighter side of situation. And this is something speaker, no? Something orasyon, something messages na binibigay sa ng ating angel spirit with the time to decide. Kailangan mo na mag-decision ngayon na. No, na kumbaga, wag ka mababaon dyan sa lungkot-lungkutan. Ganon. So, let's see what is additional messages with the baby steps. See, this is something an intuition. Follow your intuition and actions. Now, before it makes sense. No, kumbaga, kailangan mo ng kumilos gumalaw. No, kumbaga, marami pupasok sa isipan mo, sundin mo yan. Wag ka magmukmok. And this is something called, no, this is a soul gift and training. No, it's time to step up, no? Kumbaga, ito yung panahon para bumangon ka. Ito yung pagkakataon na parang tinitraining ka ng ating Panginoon na marunong kang, kumbaga, pakawalan at marunong kang makiramdam at marunong kang bumasa ng totoong nararamdaman. For Jesus' loving quote said,
I am with you always at the, I will not leave you comfortless, I will come to you. So, hindi ka iiwan ng luhaan ng ating Panginoon, no? Bagkus may instrumentong dadali ng Panginoon para punan yung mga lungkot na at sakit na pinagdadaanan mo. Kaya this is something a blessing this, guys, no? Kumbaga, kaya may nangyayari yung mga, kumbaga, nandun ka sa part na down part ka, tapos biglang, kumbaga, merong, no, kumbaga, tulong ng ating, ng ating Panginoon, no? This is parang, dinala niya sa iyo para makawala ka dun sa sitwasyon na yon, no? Para malibang ka, para makabangon ka, para makaahon ka. Yan yung mga tao or bagay na parang kumbaga, nagbibigay pag-asa sa iyo. This is something whosoever shall do will, all my Father, which in the heaven, the same in my brother and sister and my mother. So see, lahat ng mga bagay daw na ginagawa mo sa ating Panginoon, no? Yan daw yung mga bagay na parehas mong ginawa sa iyong mga kapatid, sa mga kamag-anak mo, or sa mahal mo sa buhay, no? Kaya kailangan, kung ano yung mga bagay na meron ka, at kung may yung mga bagay na nasa harapan mo, kung alam mong kumbaga, malaking blessing sa iyo yon, i-share mo. At the same time, may mga bagay dito na karapat-dapat para sa iyo at may mga bagay na karapat-dapat para sa kanila. So, let's see what is an angel's number. Represent 1. And this is a 0110 for belief system. Yung pinaniniwalaan, no? Maling sistema. Yun yung kailangan mabago. No, yung maling parang nakasanayan, and you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Embrace what make you different. That's your path. The success that your dreams will soon come true. So see, kumbaga lahat ng mga bagay na yan, kumbaga matutupad mo dahil you are also gifted, no? Kumbaga pinagkaloob sa iyo kasi may tiwala pong may kapal sa iyo na lahat ng mga bagay na gagawin mo ay kabubuti mo at ikabubuti ng mga tao sa paligid mo, no? So let's see what is the messages of life. Ibig sabihin dito, baliin mo ang maling sistema, baliin mo yung maling pananaw at maling paniniwala at maling kanagawian, no? Kailangan baguhin yon. So let's see what is the messages of life. Trusting. So, pagtitiwala. Sinasabi dito, today I trust in God no matter what happens as they may day unfold. I will remember to remain in harmony. I will maintain my sense of humor and I will keep my focus on God, love for me. I will, in this way, I will minimize drama and increase my inner spiritual strength. So, see, ito yung sinasabi ko kanina pa na, alisin mo yung drama sa buhay mo. Kasi doon ka hihilahin hanggang sa hindi ka na makabangon. So, pakawalan at palayain ang sarili sa lungkot at kumbaga pinagdaanan. So, marunong ka dapat basahin kung ano yung mga bagay-bagay na magbibigay sa iyo ng pagyabong, o magbibigay sa iyo ng pagbabago. Huwag kang tumingin sa alam mong hindi na mababalik pa o sa isang sitwasyon na maaaring lumipas na. Kaya kailangan tingnan mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng kulay at pagbabago. No? Lighter side of situation. Doon ka tumingin sa positivities. Huwag mong tingnan yung negativities na nangyari sa buhay mo kasi walang magbabago at walang magaganap kung titingin ka sa nakaraan. So guys, this is our weekly gabay for the month of August 24 hanggang August 31 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo. Ng Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapaw na biyayang manubalik sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush.